po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at Pogante ng China ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hong Sheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hong Sheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. So, I'll move on now to the NBI. We have Regional Director Jerry Abiera. Salamat, sir. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. May chance po ba na nagkaroon ng switching? Posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito, so nagkaroon ng switch
po pwede, ma'am, pero hindi ko masabi kung ano ba talagang nangyari dyan. So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ano ko lang, ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, iyang nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan nga ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po, importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. And so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina ng NBI itong Alice Leal Guo, kasi litrato niya ay kuha sa NBI office. Pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo personally, kasi kinuha din yung photo niya dun sa opisina. Pero pareho silang nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha, pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance, ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang hanapin din po namin yun dahil lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay maya't maya kailangan kumuha ng clearance. Napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints po nila. Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Yung either kapangalan ni Alice Leal Guo o yung totoong Alice Leal Guo. Pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin i-ano, ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. Bago dumako sa PSA, follow-up question sa PRA, kaugnay nung mga sagot ni Yusek Rodolfo ng BOI kanina. So, mula sa PRA, ito. Yes, of course. Philippine Retirement Authority. Sir Sosobrado. May record rin po ba yung PRA nung Special Resident Retirees Visa o SRRV naman related to Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Yes, we have on record that Lin Wen Yi, after she canceled her SIRV, she applied for SRRV in October of 2011, and which was approved. We were given the order of issuance by the Bureau of Immigration on October 27. And on that application, she had two dependent children, Jiang Long Guo and Xiang Jian Guo. Only these two, both male. We don't have any record at all of any other Guo that could be Alice Guo.
So unlike the earlier issued SIRV by the other agency, Yeah. nung pagdating na po sa authority ninyo and requested to issue another visa, yung SRRB, dalawang dependents na lamang po, parehong lalaki. Dalawa. Wala na po yung Guo Huaping. Wala. Okay po. And may biometric information din po ba kayo ni Lin Wen Ye, like fingerprint, photo, signature? We have the thumb marks of Lin Wenyi. Unfortunately, we don't have for the two dependent children. However, what we're doing now, in light of what has been happening lately, we now require everybody to have the thumb marks, submit their thumb marks, even the dependents. So, dati po hindi yon part ng application Just the process? principal. Just the principal? Yes. Okay po. Salamat, Mr. Sosobrado. You're welcome. Thank you. We just got information that we've already received from the NBI the fingerprints of, or rather, the NBI clearance, yung kaninang pinag-usapan namin ni RD Abiera. This is okay. So ito nga po yung NBI clearance ni Mayor Alice Leal Guo. So, mabibigang daan yung sinabi nyo, RD Abiera, na paghambing sa fingerprints ni Mayor Alice Leal Guo at yung isa pang Alice Leal Guo na parehong spelling, parehong birthday, pero ibang muka. So, salamat. Okay, I'd like to go now to the PSA. And from PSA, we have, will it be Mr. Solesta or Engineer Grande? Mr. Solesta. Salamat, sir. Alam ko po na gumawa kayo ng probe ukol sa birth records ni Mayor Alice Guo and sa usapin ng birth certificates for sale. Yung issue. Una, ano po yung categorical findings nyo kay Mayor Alice? So, it will be Engineer Mariza. Yes, ma'am. Hello. Madam Chair, based po dun sa investigation that was conducted by our Fraud and Management Division, we coordinated with Tarlac Local Civil Registry Office, and based on file, what was found is only the negative certificate issued by then NSO is part of the supporting documents, and based dito sa negative certification of birth from the former office, kasama dito yung si Alice and also yung kanyang sister Sheila, is the only sole supporting document submitted for delayed registration. So in fact, we also observed that the negative certificate was issued after the document was prepared by the staff of the Local Civil Registry Office. Why is that important na nahanda after, sorry, na-issue after nahanda yung negative certification? Yeah. So before, even before, we request for a negative certification of birth to avoid yung double or multiple registration, kasi baka meron po siyang ibang registration in other municipalities. So that's one of the observation, Madam. And based on the database, yun pong delayed registration ng magkapatid was submitted under the regular monthly report, which means yung registration po kasi nila was filed November of 2005. It means that it has undergone the process of submission bago po ito na-load sa NSO, the former NSO database. If I understand correctly, Engineer, bukod sa yung negative certificate of NSO lamang, yung supporting document na isinumite, late pa siya na isumite.
Tama po It ba? appears dun sa issued na certification, ma'am. Nauna po siya i-prepare as compared dun sa date of issuance ng negative certification. So, reverse sequence of events. Dapat na unang isubmit yung negative certificate. Yes. Okay. So, kulang na nga yung supporting documents, late pa na na-isubmit. So, sa madaling salita, yung delayed registration of birth ba ni Alice Leal Guo, regular ba siya o irregular? Irregular, madam. Irregular. Okay. Kumpara, sabi nyo, yung late registration ng kapatid niya was filed or were filed as part of the regular process. Pareho lang po siya, Madam Chair, na irregular. Parehong irregular. Yung kay Mayor Alice Leal Guo at yung kay Sheila Leal Guo. Yeah. So, may theory ba ang PSA tungkol sa kasong ito? May corruption ba involved, halimbawa? Related to this, Madam, we already endorsed to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So, endorsed to SOLGE na yung cancellation nitong, what was the term you used? Acronym? Cancellation of the Certificate of Live Birth. Okay. CLB. Okay. So, kino-confirm, nako-confirm nyo na yung birth certificate niya ay nakuha fraudulently or irregularly, considering halos walang attachments ito nung isubmit bukod dun sa negative certificate ng NSO. Tapos parang, gaya ng nalaman namin ng previous hearings, parang mali-mali pa yung information sa marriage status ng mga magulang, halimbawa. Yes po. So, kung canceled po yung Colby, ano po yung implication kay Mayor? Well, technically, Madam, naka-float yung kanyang identity because of he is an official of the government and yung pagiging Filipino citizenship is being in question. So, napakabigat po ng implikasyon. I mean, for any person, di ba? I mean, nasa Convention on the Rights of the Child or maituturing nating karapatang pantao, the right to a name and a nationality. Pero dito, ang implikasyon ay naka-float yung identity niya. As you said, official siya ng gobyerno at dapat beyond reproach yun, yung identity kung tatakbo o magiging or kahit ma-appoint bilang official. So, napaka-importante po talaga. And the committee appreciates yung responses nyo sa mga tanong na ito. Meron na ba kayong na-identify na sindikato sa loob? Kasi parang ipagpaumanhin nyo parang imposible na wala. Dahil mukhang talamak ang pagkuha ng mga pekeng o irregular na birth certificates. Kahit pa para sa isang tao, halimbawa, na tatakbo at magiging opisyal ng gobyerno natin. As regards to the issue on the syndicate, it's hard to say, ma'am, but we have cases na ongoing investigation related to this fraudulent registration sa source, and not only that, ma'am, even yung mga tampering of documents. So, we already sent updates on this sa ating pong committee, and we ensure that the PSA is doing our part to really investigate if there is really a syndicate. That's why in-strengthen din po namin yung aming fraud management division to conduct our own investigation. Together, of course, with the local government unit who are directly supervising our local CB registrars. Dahil sila po dito yung may mandato ng pagre-rehistro. So mukhang yung kasong ito ni Alice Leal Guo related dun sa isyung iniimbestigan nyo ng registration at source. Meron din po ba kayong nakita ditong tampering of documents? It has been monitored, Your Honor. In fact, we have a
channeling, yung mga validation channeling sa not only with other government agencies such as DFA. So lahat po ng end users ng documents namin are submitting to us if they have questions related dun sa mga security paper na pinapadala. And we are doing that, and we develop also and strengthened our system to make it an automated. So, yun yung mga process na ginagawa po ng PSA to make sure that the integrity of our documents is intact po. Salamat, Engineer. Hindi man ako IT person, and it's always good to hear about automation sa governance, pero sana patuloy pa ring bantayan nyo through human means, no? Dahil pati naman ang automation kahit sa mga government departments and agencies natin ay pwedeng pakialaman kung mayroong mga tao o grupo na may masamang mga layunin. And then just one more issue for today, Engineer. Alam nyo, yung isa ko pong staff sumubok kumuha ng birth certificate para sa kunwari boyfriend niya na Chino. Ang sinabi sa kanya, ang modus daw, so baka ito pwede nyo ring tignan sa investigation nyo, modus daw ay mag-delayed registration of birth sa Lanao o sa Maguindanao. Ang isa din naman po namin na source, sinabihan na hahanapan siya sa orphanage, sa isang orphanage ng identity na pwede niyang kunin. Ito bang mga schemes na to, iniimbestigan nyo na rin? At kasi hindi po talaga katanggap-tanggap na for sale yung ating Filipino citizenship. Yeah. Madam, I'd like to inform the committee that the PSA has been monitoring social media sites, especially sa Facebook, no. There are really online scammers that offer delayed registration, and in fact, namomonitor namin dito, and nag-conduct na po kami ng 2 local civil registrars na involved po dito in Lanao del Sur nga po dahil dyan sa mga ano na yan. And we have endorsed our recommendation also to the local chief executive kasi na-find out namin there are documents really put on hold because of that process of delayed registration that was started actually during the pandemic. So nagtaka kami bakit may mga registration in Lanao del Sur na naka-lockdown po tayo, but personally they can appear to the LCR. So meron po kaming mga na-hold na ng mga documents ng ganito, and continuing po yan, Madam Chair, for monitoring yung mga scammers, yung mga nag-offer po ng mga delayed registration po. And in addition, and to address this national security concern, we also issued yung Memorandum Circular 2024-17. Ito yung additional guidelines requiring some additional mandatory requirements para po ma-ensure na yung nagdi-delayed registered po is yun po talaga yung tao, yung legal identity and true facts, yung makukuha din ng ating mga local civil registrars upon registration. Salamat, Engineer. It's good to know na iniimbestigan ninyo ang mga ito. Sana ipagpatuloy nyo pa kasi baka tip of the iceberg din lamang iyon. And dinadagdagan nyo rin ng requirements para higpitan. And just to reiterate also, alam ko rin naman po na marami sa mga kababayan natin ay sa mga valid reasons nag-late register ng birth ng kanilang mga anak. Pero for valid reasons at nang walang intensyong gamitin yon, either walang intensyon kunin yon fraudulently, ni gamitin yon para sa mga masasamang layunin. Mukhang ibang-iba yung tinitignan natin dito sa kaso ng Pogo Hub sa Bamban kay Mayor Alice Guo. So maraming salamat, Engineer. So now, I'd like to move on to the AMLAC. Okay. Salamat, sir. So, I understand po, AMLAC is also in the middle of an investigation related to Alice Guo, her companies, and her involvement in illegal POGO activities in Bamban. Director, Attorney, ano po yung pwede nyong i-share? Ano yung pwede nyong i-share sa publiko tungkol sa investigasyong ito so far?
We could only probably confirm the existence of an ongoing investigation. As to the details, ma'am, we may have to be covered by Section 8A. Section 88 of 8A, ma'am, Section 8A of the AMLA, ma'am. the AMLAC. All right. But we'll continue propounding questions to AMLAC, and the committee would appreciate your responses as far as you are able in the context ng ongoing investigation nyo at yung section nga po na iyon ng AMLA. So, base po sa inyong investigasyon, may indications po ba na may money laundering na ginagawa doon? Ma'am, at the moment we're validating po the transactions. We're not precluded from looking into our intelligence information. Probably we would be able to confirm this in the coming weeks, ma'am. In around how many weeks po, attorney? Hopefully, ma'am, we would be able to conclude the final investigation report and any filing of cases, ma'am, within the next 2 weeks po. Alright, salamat. We will look forward to that po. Hindi din po ba suspicious kung ang mga kumpanya ni Mayor Alice Guo na I suppose kasama po sa investigasyon ninyo ay walang registered employees sa Pag-ibig? At napag-alaman din po namin, daan-daan ang open cases sa BIR. Ito po, Pag-ibig certification on no record of employees. May opinion po kaya ang AMLAC dito? Ma'am, makakatulong po sa aming ongoing investigation kasi parte po ng mandato po ng AMLAC po is to check on the profile of these registered entities. So makikita po namin kung totoo po na nag-ooperate po mga ito. And kung may indicators po na hindi siya nag-ooperate, we would be able to build up on the profile based on intelligence information and financial information po na makukuha po namin. So ibig sabihin, maaring hindi nag-ooperate bilang yung negosyo kung ano siya dapat based on the name, pero maaring may ibang mga ginagawa at kasama posible money laundering. Opo, ma'am. Pwede po. And salamat po. At sa investigasyon po ninyo, sir, may na-uncover po ba kayong impormasyon na pwede ring mag-shed ng light sa totoong identity at citizenship ni Alice Guo? Ma'am, yung meron po kami ngayon, we are checking on intelligence information regarding yung various names po nung nanay po niya at saka niya po mismo. Siguro po maiko-confirm namin ito, ma'am, and ma-validate namin kasama na po sa pag-refine at pagtapos po namin ng aming ongoing investigation. Yung nanay niya na napag-uusapan natin in earlier questions, si Lin Wenyi. Opo, ma'am. Alright, salamat po. Ngayon, mula sa Department of Justice, unless my colleagues have questions at this point. Okay, so Department of Justice naman po, could I ask Yusek T of the IACAT, pwede po ba kayong magbigay sa amin ng update sa mga kaso na naka-file na kay Mayor Alice Leal Guo? Last Friday, Madam And company, sir, yes. PAOK NCIDG filed a case for qualified human trafficking against 14 respondents. Kasama po na si Mayor Alice Guo at si Sir Del. Aside from that, kahapon may case for additional respondents naman. Itong mga cases na to, they will be consolidated with the pending case before RTC Capas in Tarlac. That was the result of the successful implementation of the search warrant, wherein several individuals were arrested, subject to inquest proceedings, and then charged in court. Presently, yung kaso po na pending sa RTC Tarlac, pending po yung aming request na ipalipat
ang kaso nito from Tarlac to Manila. Tapos balik po tayo dun sa kaso na pending na na-file na po sa Department of Justice. We expect this case to undergo preliminary investigation, go through the process for preliminary investigation wherein all the respondents, including Mayor Alice Guo, will be given the opportunity to present their side. And there will only be a filing of the case in court should the investigating prosecutors deem there to be probable cause to charge them for the crime charged. Salamat po. And considering the emerging evidence, kahit dito sa hearing, dun sa nationality ni Alice Guo, what penalties might she face? Option din po ba yung deportation? Kung ma-charge po si Mayor Alice Guo at yung mga ibang foreign nationals na respondents, sa harap po sila sa kaso at kung ma-deem guilty sila ng korte, ang maximum penalty po ay life imprisonment. Pending ang kaso sa korte, hindi po sila pwede ma-deport. Ngunit kung assuming mag-convict sila at ma-serve in sentence, doon na po sila maaring ma-deport kung foreign national po sila. Pero kahit ma-deport, they would still serve their sentence dun sa bansang pagde-deportan sa kanila? Yes, ma'am. It is clear that if convicted, service of sentence in the Philippines is a prerequisite before their deportation to their countries. Alright, malinaw po yun. Maraming salamat, Yusek. At this point, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hong Sheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Sheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Sheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hong Sheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ako affidavit para na ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, nood lang ako nanood ng balita and inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Katapos po nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako na
So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay, Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Pwede, naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize, tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-i-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? Kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hongsheng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, IACAT. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na scenario na ma-materialize or dapat mag-materialize? Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na igaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon sa dadalhin sa korte.
And I think, ito, mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Yusek T, Ms. Merly, Ms. Castro, ihambing yung totoong pirma nyo, dito halimbawa sa BIR ID card nyo, at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hong Sheng. Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga articles of incorporation ng Hong Sheng, i-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hong Sheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hong Sheng articles of incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin number yung nasa upper part. Okay. So, nakita nyo. Ito po. Ayan. So, andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hong Sheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Oo. So, pero, Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hong Sheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban doon sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yun, pwede silang lumapit sa amin, sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek T. I hope narinig nyo yung klaro, Ms. Castro, at sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din yung DOJ ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. Thank you po sa inyo. Sa BIR po, BIR. Madam Chair. Yes, sir. Yes, sir. Attorney Tibayan. Pwede po bang ipa-check kung kanino yung isang TIN dyan sa taas? Kaninong TIN number talaga? Yung 265-820-742-000? At magbigay ng feedback sa komite during this hearing. Sige po, ma'am. We'll do so. Thank you very much. Tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR. Okay. Dako naman po sa dagdag na mga tanong or sa Bureau of Immigration. Nandito si Attorney Santos. Thank you, sir. Chief Santos. Pwede niyo po bang i-confirm whether or not itong mga individual ay nasa Pilipinas pa? Alice Guo, also aka Guo Haping, Guo Jianzhong, Li Wenye,
Sheila Guo at Wesley Guo. Magandang hapon po, Madam Chair. Yung mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order na inisyo ng Department of Justice, mula noon, naka-alert na po yung mga pangalan na po yon. So kung sila po ay lumabas, malalaman po natin. In fact, meron nung na-intercept itong Sunday lang. Oo. So yung mga ibang pangalan na hindi ho nasa Immigration Lookout Bulletin Order, we will have to check po. And within the hearing po, siguro we can give our feedback. Thank you. Please do that. Pero so therefore we can be assured na yung mga nakalagay sa ILBO ay nasa Pilipinas pa. Nasa Pilipinas as long as nung in-issue ho yung ILBO, nandito pa ho sila kasi posible ho kasi before na-issue yung ILBO ay lumabas sila. Pero we will check po and in a few moments po we will confirm. Maraming salamat. Sino po yung na-intercept nitong linggo? Pangalan po ay si Zhang Ji. Sorry? Zhang Ji. Z-A-G and then J-I? Z-H-A-N-G-J-I-E. Zhang Jie. Zhang Jie. Sino po sila? Doon sa aming press release po, ma'am, identified ho by PAOK as a manager sa Lucky South 99. Okay. And tatalakayin din naman po natin yung na-raid ng PAOK na Pogo Hub. Doon naman po sa Porac, Pampanga. Oo, a little later during this hearing. Ang BI po ba nag-conduct ng sariling probe doon sa SIRV, Special Investment Residence Visa ng Guo family. Gayon din sa posibleng iba pa nilang mga visa tulad nung SRRV, no, yung Special Retirement Residence Visa. Tama po yan, ma'am. Sumulat si Commissioner Tansinko sa DTI, Board of Investments, for the SIRV and sa PRA for the SRRV. So, parang binavalidate nyo lang yung sinabi ng mga ibang resource persons natin earlier. Yes, ma'am. Okay. Tapos, ang Bureau ba nag-exercise ng any kind of oversight sa lahat ng klaseng mga visas na ito? Generally ho, yung mga visas in the Philippine Immigration Act, except for the 9A, Bureau yung nag-i-issue, nagpa-process. Tapos there are visas uncovered by special laws na kagaya ho nung sa SIRV and SRRV, ang processing is done not by the Bureau of Immigration, but by the Board of Investments and the PRA respectively. So depende po sa special law. Pero sa ilalim ng special laws na iyon, walang oversight ang Bureau sa mga visas na iyon? Depende ho sa special law, but for example sa SIRV and sa SRRV, the processing is done by those agencies, but the issuance is done by the BI. So after their processing, it is submitted to us, the fees are paid, and meron ho kaming derogatory check on our end, and we double check if all the requirements are issued or are submitted before we issue the approval of the visa. So in that sense, de facto, parang may oversight kayo, pero last touch din ang BI. Yes, ma'am. Okay. And on the topic of visas pa rin, I'm also interested to pursue the issue of fake companies being used to give fake work or fake jobs to foreigners here who, some of them, then turn out to be bad actors. Hindi po ba a few months ago nagkaroon ng expose on these canceled work visas? Napagalaman na peke pala ang mga sponsoring companies. So, hindi lang pala
fake trabaho, fake kumpanya pa. Mukhang ang lumalabas, ang ilan sa mga POGO bosses got in through this modus operandi. And my office will send you a list po, Attorney, Chief, a list of passport photos, and please send their visa details to the committee. We will do that, Madam Chair. Salamat po, Attorney. And then, additionally for BI, ayon po sa travel records ni Guo Jianzhong, yung inaakala nating ama ni Alice Guo, the first time he was here was in 1994, ayon sa travel records niya. Accurate po ba yon? Kasi kung totoo, paano na-conceive si Alice Guo? 1986 daw siya ipinanganak dito sa Pilipinas, pero first time daw nandito yung kanya daw na ama ay 1994. Accurate ba yon? Ang aming computerized travel records, Madam Chair, just started in 1992, sometime in 1992. So covered yung 1994 first time here ni Guo Jianzhong. So, posibleng tama na, 1994 lang siya nakarating dito. So, kung totoo... Yes, Chief. From the computerized records po, ma'am, 1994, but it does not rule out na prior to the records being computerized, meron siyang arrival. So, kaya posible talagang dito na conceive si Mayor Alice Guo? Possible din naman. So, possible din, bukod sa Immaculate Conception. Pero, dahil 1992 lang na computerized, posibleng dito talaga. Okay. Moving on to the National Security Council. Yes. Yes, Madam Chair. Good morning. Good morning, DDG Erico. Nasabi na po ni Defense Secretary Chodoro na ang POGO ay national security concern. Ano po yung masasabi niyo? Yes po, Madam Chair. This was already discussed at the level of the National Security Secretariat as the place it to convene the National Security Council. However, the National Security Secretary statement that it is under the prerogative of the President, even when Council proper per se. But the National Intelligence Board, which is the National Security Advisor, is heading as well. And we are tackling this issue, and unfortunately we were able to put this in the agenda. We will be having no less than the Executive Director of the PAOK to discuss the topic itself, and to some other items on the issues of the issuance of and illegal issuance of Philippine documents and identification cards. So we, the National Security Council Secretariat, fully support on the shall I say, on the initiative being undertaken by Madam Chair and senators on the different senator solution that the chair is handling at the moment, Madam Chair. And thank you very much. Oh, thank you very much also for the support. At dahil sinabi nga ng National Security Secretariat na under the prerogative ng Presidente ito, so nire-reiterate ko po yung panawagan na i-convene ni Presidente ang NSC, talakayin kung national security threat nga ba ang POGO, at kung oo, iutos nila na itigil na ang POGOs dito sa ating bansa. And very good to know na ang PAOK mismo ay magbibigay din ng briefing sa NSC.
Kasi hindi po ba national security risk yung posibleng non-Filipino citizens ay nagpapanggap at nagiging parte pa ng gobyerno? Tama po kayo, Madam Chair. Ito po ay posibleng national security risk on the part of our country. Kaya nga po, tinatalakayan din po natin sa Executive Department level, Madam Chair. Maraming salamat, DDG Erico. Dear colleagues, huling tanong ko na po ito. Sorry. Huling tanong muna sa PAOK before moving on. Sorry to interrupt you, Secretary. Pwede po ba kayong magbigay ng... Okay, mamaya na ito. Kasi before we move to PORAC, huling tanong ko na po sa ngayon tungkol dun sa Bamban, Mayor Alice Guo investigation natin. So, would my dear colleagues like to ask questions about Mayor Alice Guo and Bamban bago bibigyan ko muna si Sen. Lito ng opening statement, and then we can pose questions about the PORAC investigation naman. Yes, Sen. Sherwin. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I'll take off where you ended, and I'll take off where I'll start with a question directed to the PSA, because we were again looking at the birth certificate of Alice Guo. Sayang wala ho siya para masagot niya, pero ganun pa man, nandito ang PSA para mabigyan linaw o at least ma-take note nila itong nakikita ho natin. Naintindihan ko ho sa PSA na nag-file na sila sa OSG para i-cancel yung birth certificate ni Alice Guo. Tama po ba? Yes po, sir. Engineer? Kay Alice Guo lang ba? Kasama po yung mga kapatid. Ilan kapatid ang kasama? Yung 4. Yung 4. Kasi meron kaming observation na nakita, i-flash ko lang sa slide. Kay Alice Guo, kay Sheila Guo, kay Seaman Guo, at kay Wesley Leal Guo. Sa birth certificate niya, pa-flash lang namin, nila. Yan. Pwede makita sana yung name, no? Sa birth certificate nila, yung name ng kanilang ina, pare-parehas, si Amelia Leal. No? Yes. But doon sa testimonya ni Alice Guo, dito sa committee, na siya ay anak ng kasambahay. No? Na ang pangalan ng kasambahay ay Amelia Leal. Diba? Yes. So dito sa birth certificate, lumalabas, 4 na beses nabuntis yung kasambahay. Based on records. No? Parang unusual, no? Kasi yung kanyang first testimony, sinabi niya na yung kanyang ina hindi niya nakilala dahil kasambahay at hindi niya na nakilala. Pero succeeding years nabuntis ulit ng 3 beses pa. No? So that's one. Another thing, nakita ho namin doon sa marriage certificate, na point out na ito ng ating chairperson, na yung date of marriage ng kanyang ama, no, na dito ay pangalan si Angelito Guo at si Amelia Leal. No? Kay Alice at kay Sheila, ang date of marriage is October 14, 1982. Yes. Tama? Doon kay Seaman at kay Wesley, January 21, 1987. So magkaiba po yung date of marriage, no? And plus, nung tinignan ng PSA, wala naman silang marriage certificate at all. Wala po. Correct? Wala Tama po ba? Wala Negative, no? So obviously itong mga dates na ito peke, no? Na ibinigay nila. Pero nagtanong-tanong pa rin ho kami sa Caloocan Civil Registry tungkol dito sa dalawa, because we were doing further investigation. Na-investigahan nyo ba itong si Seaman at si Wesley? We have already requested for an ocular inspection. However, the local civil register questioned the authority to conduct the ocular visit. So we are coordinating with the local chief executive so that we can do further verification po dun sa
the local civil registry questioned your authority? Actually, sir, because we have a representative registration officers from the field office that will conduct the ocular. Okay. So we are coordinating with the local po. But in due fairness, yung kinausap po namin yung local civil registry and very cooperative naman sila sa amin. No? In due fairness to the local registrar. And maybe because kapitbahay namin, Valenzuela, Caloocan, magkatabi. No? So, she was very cooperative. And binigay niyo ho sa amin yung mga facts surrounding kay Seaman at kay Lialgo. At one of the supporting documents kay Seaman and kay Wesley Go is a baptism certificate. Hindi, yung ano, anyways, meron ho siyang baptism, itong dalawang may baptism certificate, no? Ipa-flash ko na lang later on yung actual baptism certificate. And we dug deeper, tinignan namin kung totoo itong baptism certificate. And then nag-certify po yung San Roque Cathedral Parish na wala silang ganyan na birth certificate or baptismal certificate doon sa church na yon. Pumunta ho kami doon, binigay namin yung in-issue na yung supporting document na baptismal certificate. Pinakita namin sa kanila at sabi nila walang ganun na mga tao na binaptize doon sa kanilang lugar. And they issued ito bagong official negative certification. So, ang punto ho dito, nakikita ko may pattern with this family. No? Especially yung kanyang ama, no? Na nagbibigay ng maling impormasyon, ngayon nagbibigay ng peking dokumento. No? Kasi kailangan ng supporting documents. Tama, ma'am, the engineer? Yes, sir. Can you put it para ma-record? No? Yes, sir. Kailangan po yung supporting documents because yun po yung evidence, facts of the birth. Kay Sheila at kay Alice walang supporting documents whatsoever. Yes. Diba? Dito kay Seaman at kay Wesley may supporting documents pero peke. We cannot provide yet, sir, because yun nga, sinabi ko kanina. I know, but we nauna na kami at kinuha na namin information. So, we want to flag PSA, gusto namin malaman ninyo na yung supporting documents, kahit na meron, peke ni Maning binigay. Yes, sir. We're also doing that, sir. Kung nakuha namin yung mga supporting documents, sinusundan namin yung, kagaya po yung ginawa nyo, baptismal, is it valid? Based sa findings ninyo, hindi, then that makes it a proof na talagang hindi authentic yung And in fact, sir, ginagawa din po namin, we go to the barangay and ask whether these are residents talaga nung time na yon. And I want to put emphasis na napakalaki ang problema natin sa late registration process. Dapat seryosohin to ng PSA at gumawa na ng aksyon. Kung kailangan ng batas, dapat gumawa na tayo ng batas dahil after nitong investigation ng committee, lumabas na hindi lang ginagamit to ng mga criminals para makakuha ng Filipino citizenship. Nabalitaan namin na ang Canadian Embassy ngayon nagre-require na ng DNA test pagkukuha ka ng visa na may bata kang kasama. Kasi na-detect nila na yung birth certificate na ginagamit ng bata ay peke dahil ayaw nila dumaan sa adoption process. Mabusisi kasi ang adoption process natin, USEC-T, di ba? Napakabusisi yun. To shortcut, mag-i-issue na lang sila ng peking birth certificate na anak nila itong batang to. Siguro mga Filipino rin para magkamukha. No? But because of that incident, ang Canadian Embassy ngayon naghigpit na, kailangan may DNA test. So hindi lang enough yung birth certificate, dapat may DNA test na nagpapatunay na anak mo talaga yung bata. So, ang punto dito ay itong late registration process natin, nagagamit na rin for human trafficking ng bata, USEC-T, because this is tantamount to human trafficking.
No, dinadala mo yung bata doon na hindi mo naman kamag-anak at pinapalabas mo kamag-anak through a fake birth certificate. So importante na, and we will request from PSA to give us your list of recommendations, your list of action plans, the reforms that you have undertaken, plus yung remedial legislation. Ano ba yung mga batas na kailangan natin para mahinto na ito? At kanina napakita ng staff ko yung baptismal records. Pakilabas nga. Yan, ito yung baptismal records na supposedly attachments doon sa fake birth certificates ni Seaman at ni Wesley Guo. No? Just to flag you, para in your investigation, matingnan nyo rin yan. And I'll jump to you, Sec. T. Itong na-mention ng nakuha kong information about dinadala yung mga gusto nilang mag-adapt, no? Gusto nilang mag-adapt dito sa Philippines. Pero dahil nga mahirap yung ating adoption process, which is tama naman, ngayon, pinipeke na yung birth certificate. Meron ba kayong mga ganitong nadidetect lately? Yes, Senator. Meron po kami ganun nadidetect lately. But yung focus namin ngayon, at in fact, magko-convene na kami ng small group from IACAT members, ay yung online bentahan ng mga bata. Nandun pala kami sa level na yon. At tong nababalitaan natin na ginagamit yung late registration upang ma-regularize yung relationship ng bata at saka ng magulang. At ang basa namin dito, parang covering the tracks na lang to once mabili yung bata online or in some other venue. I want to flag the IACAT na tignan na itong angulo because nadidetect na ng mga embassies Yes. No? At nakakahiya to sa ating bansa. Imagine mo, the embassies themselves gumagawa na ng paraan para mahinto yung ganitong practice. Nagre-require na sila ng DNA test. I'm not sure kung how many countries do that, pero definitely sa Canada meron na. So I want to flag IACAT that this is happening already. We will comply, sir. And we just want to note that yung latest amendment sa human trafficking law, nasama na din yung illegal adoptions dun sa mga purpose for human trafficking. So maaaring pumasok dun sa latest amendment ng batas ang ganitong mga modus. Kung lumalabas, may human trafficking papasok, may human trafficking palabas rin na nangyayari. No? Pero bata ngayon ang human na tinatraffic nila. Tama po. Yeah. I want to ask DOJ, other than IACAT, DOJ proper, kung meron tayong representative. Ako na din yun, sir. Yusek, if you can answer this question. Now that there is a move to cancel the birth certificate, meron ng ika-cancel na, and I'm very optimistic maka-cancel with the amount of evidence na peking kanyang birth certificate. Nakikita ko na maka-cancel to. Anong mangyayari kay Go Huaping? Ang basa ko dyan, sir, baka additional evidence po yan dun sa co-warrant of proceeding na i-initiate ng Office of the Solicitor General labang kay Mayor Alice Guo. But maiiwan pa ba siya sa bansa natin? If the co-warrant of proceeding against her succeeds, she will be stripped of Philippine citizenship. However, as long as if she is charged in court for her pending criminal investigations, hindi po siya maaaring ma-deport habang pending itong mga kaso na to. Kung ma-cancel yung kanyang birth certificate, in effect, maka-cancel yung kanyang Filipino citizenship. Diba? Kasi that's the proof of her citizenship. Ang basa ko dyan, but we have to look into it further. No? The way to cancel her citizenship is through the co-warrant of proceeding. Yes. And I'm very optimistic that will prosper yung co-warrant. Pag nag-prosper siya, what will happen to her citizenship? It will be canceled. Yes. So what citizenship will she carry? Ayokong pangunahan, sir, kung ano, no? But that would depend on the outcome of the whole warrant of proceeding. All right. Okay. Thank you for that. I'll go, Madam Chair, to BOI because they are the ones who provided us with very important pieces of evidence.
I was listening earlier, Madam Chair, yung pag-apply ng SIRV, no? Kasama dyan, Yusek Perry, is aside from the application, biometrics, if I understand it correctly. Yes, Senator. Kasama pa. When is it taken? Upon application? Kailan siya kinukuha? It's taken, sir, pagka na-approve na ng Bureau of Immigration yung kanilang visa. Tapos so pupunta sila sa amin, ika-capture, sir, namin yung kanilang signature at saka yung kanilang fingerprint dahil kasama ko yun dun sa SIRV ID na ini-issue, sir. And doon sa final nila, i-flash ko lang yung kanina na-flash na ni Madam Chair yung sa BOI kay Lin Wenyi, nakasulat doon dependent daughter. Lin kay BOI. Anong ibig sabihin ng dependent daughter? Yung typical ho, yung normal na interpretation natin, anak niya tapos below 21 years old. So doon sa kanyang papeles, dineklara niya anak niya. Apo. Okay. And then the committee was also furnished with itong passport ni Go Huaping. And then there's also the next slide. Next slide. Yan. Yung passport is the original passport, tama? Opo, yung ni copy ho namin as captured dun sa Itong picture nung mas malaking bata, kailan niya nakuha? ...2003. 2003, sir. 2003. 2003 siya nakuha. So at that time, if you go by this age, mga around 13 years old siya at that time. Yes, Your Honor. Correct. And then, kasama nito is, I understand, biometrics na sinabit rin to the committee. Yes, sir. Yeah, and I just want to flash the biometrics. Madam Chair, it was given to the committee. So ito yung biometrics ni Go Huaping na nakuha ninyo. Correct? Well, hindi nyo ito yung sinabit ninyo, no? We're not yan yung sinabit ninyo sa amin. No? Yes, Your Honor. Okay. So during that time, physically kinuha nyo yung biometrics ni Go Huaping, kinuha nyo siya ng picture in 2003. Saka signature. And signature. Physically nandoon siya. Opo, Your Honor. Hindi anyone na representative or anyone. Siya mismo ang kumuha nun. Siya mismo po. And, Madam Chair, with the permission of the chairperson, I also saw kanina that the chairperson pinakita yung NBI clearance ni Alice Guo. Can we show that? I don't have a copy of that. No? Merong NBI clearance. No. I understand that andito pa ba yung NBI? Kanina andito siya but did he leave? Meron ba tayong taga-NBI dito? Anyone from NBI? Who can he was here earlier. Nandito pa ba si RD Abiera? Yan. Nag-CR lang? Ayan, sir, sorry kung ano namin CR mo. Sir, galing, this document came from NBI. Yes, sir. This is the NBI clearance of Alice Guo. Complete with picture and biometrics. Ngayon ko lang nakita yan, sir, pero kung ang NBI nag-bon, i-presume ko na yan na yun, sir. This was submitted to the committee. Yes, sir. Official document. Yes, sir. So, merong ngayong fingerprint ang BOI, may fingerprint ang NBI. Kayo ang competent agency to match. Pwede nyo bang gawin yan para sa committee? Yes, sir.
May dactyloscopy division kami, sir. Yun Meron ang determine whether or not the fingerprint ay parehas. At yun, yung katanungan kanina ni Senator Ontiveros, sir, tinanong ko kung tapos na. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa nila, sir. Meron ng, I think the committee already communicated with NBI na i-match. Yes, sir. Oh, na-match na ba? Pinag-aaralan pa, sir. Hindi pa tapos, sir. Hindi pa tapos. Pero, pero nag-umpisa na yung matching. Opo, sir. Kailan matatapos? Itatawag ko ngayon, sir, kung ano. Kasi tinawag ko kaagad kanina. Pati pinapuntahan ko na rin yung address ng ano. Nag-request ako dito sa NCR na pupuntahan yung address nung 2005 clearance. Wala pang feedback, sir. Oh, baka pwede niyong tanungin kung pwedeng mabigyan tayo feedback bago matapos ang hearing. Yes, sir. Tatawag ko ngayon, sir. Kasi andyan na yung galing sa BOI, which is importanteng ebidensya. Meron na kayo nakuha. Simple na lang to, ma-match na lang natin. Ako confident ako, 100% ako na ma-match yan. Pwedeng, kung ang NBI, sir, wala pang specimen ng fingerprint, pwedeng dadalahin ko, sir, pagbalik ko papunta Pero sa office. napadala na ng committee yung, I think the digital copy napadala na. No? Itatanong. Paki-verify na lang, sir. Yes, sir. Tatawag ko ngayon, sir, pagkatapos, sir. And then, I want to ask, Madam Chair, again, pursuing your question to AMLAC. To AMLAC. I heard earlier rin na merong mga ibang information pa na provide yung I won't go to the money laundering kasi I think you made a statement na ongoing investigation, ano. So doon na lang ako pupunta doon sa other information tungkol kay Alice Guo. You mentioned earlier na meron pa kayong ibang mga information na kuha. Ano yung mga ibang information tungkol sa identity ni Alice Guo? Sir, we are checking information based on our intelligence sources po. Like sa mother po, yung variations po ng name and other information provided po based sa pagkatao po niya. So, 'di ba pag nagbubukas tayo ng bangko, ng bank account, pumiperma tayo pa name, last name, 'di ba? Address. Opo. Tapos meron din doon maiden name. Diba? Opo. May maiden name. Maiden name ng mother. Mother's maiden name. Tama? Opo. Ano ang sinulat ni Alice Guo doon sa mother's maiden name? Based po sa investigation po namin, doon po sa mga binavalidate namin, there are several variations po, Senator. So, just to give you some of the variations po na tinitignan namin, Winnie Leal po, Winnie Leal Lin, Wenyi Lin Leal, Winnie C. Leal, tapos yung Amelia Lim Leal and Amelia Leal po. So, several variations po, like I mentioned. Meron siyang sinulat na Wen Yi Lin. Tama? Opo, Senator. So, meron din siyang sinulat, iba-ibang variation, pero meron siyang sinulat Wen Yi Lin. Tama ba? Nakalagay po, Wen Lin Leal po. Wen Yi Lin Leal. Opo. No? And then meron ding ibang mga variations, correct? Tama po. So, in other words, nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yi Lin. Opo. Leal lang. No? Opo. Pero alam naman natin, Leal, ano lang naman yun katang isip lang naman yun, parang imagination lang yun. Diba? Pero nakasulat doon, Wen Yi Lin. Opo, Senator. So, ang ibig sabihin, siguro bago pa lumabas tong issue na ito, voluntarily, sinusulat niya ang nanay niya si Wen Yi Lin. Opo. Pareho doon sa BOI documents. Opo, Senator. Correct? Opo. Alright. So, I will stop there kasi alam ko na yung ibang issue ay still under investigation. And I want to ask, Madam Chair, with your permission, si Ma'am Merly. No? Ma'am Merly, anong trabaho ninyo? Sa BPO company po. Sa BPO company. Opo. And then, taga, ano kayo, taga
Concepcion, Tarlac. Opo. At yung mga, kanina nabanggit nyo, yung mga kasamahan nyo, sila Telma Laranan, Rowena Evangelista, Rita Iturralde, mga taga-Concepcion rin ho to. Possible po, kaya lang po kasi sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pwesto nila. Ano ito, personal nyong kakilala? Hindi naman kakilala kasi nakasama ko sila 2018. Nung umalis na po kasi ako sa bayan, nasa Jepmin na, sa baryo na ako, sa Dutong Amatas po. Hindi ko na po sila ganong nakikita. Maliban kay Rowena, kung saan dun po ako bumibili ng gulay once a week po. So si Rowena is vendor? Tama? Rowena Evangelista po, vendor ng siya. gulay. Si Telma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mang inasal sa Concepcion din. So parang vendor rin? Ganun na nga. So lahat, ikaw ba vendor? Hindi po. Hindi ka vendor. Dati po kasi ako nagtinda ng isaw-isaw nung bago po ako magkatrabaho. Kaya lang hindi parang ang hirap po kasi gawin, ang daming trabaho noon. Kaya po dahil nakapag-aral naman po ako, try po akong magtrabaho sa BPO. Iisip ko kasi, bakit kayo napili na maging incorporator nito? Iyon nga po, wala pa po kasi akong idea since... At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay. Pakita ho namin yung kay Weng Evangelista. Paki-slide nga. Pakita sa slide. Actually, pinuntahan na kagaya ko ho to kay Weng. Hindi naman ho siguro magmumukhang investor to sa Pogo. Na ganyan yung bahay niya. Diba ho? Pinintahan rin ho namin yung bahay ni Rita Iturralde. In next. Yan. Hindi naman ho tingin ko mukhang magpopogo ho yan. O mag-invest sa Pogo. Si Telma, meron rin ho kaming picture kay Telma Laranan. Yan. Diba ho? So ako naniniwala ako na hindi ho kayo mga investors sa Pogo dahil tingin ko investors sa mga barbecue, no? Banana queue, baka pwede yan. Pero sa yung pagpapatayo ng Pogo, tingin ko hindi ho. At this is where I will now direct my questions to PAGCOR. Pag napuntahan namin... Bago tayo dumako sa PAGCOR, follow-up question lang. Hindi kay Ms. Merly, pero tungkol kay Ms. Merly. May tanong sa BIR. Yes, ma'am. Engineer. Attorney Tibayan. Meron na pong update dun sa tin di umano ni Ms. Castro sa Articles of Incorporation ng Hongsheng. Yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the tin assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. That was further, ma'am, with the permission of Ms. Merly Castro. May we also verify the correct tin of Ms. Castro? Pinakita din natin kanina yon. Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong tin number nyo? 223-984-212-000. Yes, ma'am. We'd like to confirm that the details of her tin on the ID presented is consistent with that in our system. Thank you po. Maraming salamat din, Attorney Tibayan, sa pag-validate nyo sa tin number ni Ms. Merly at yung impormasyon na yung tin number na ginamit para sa kanya bilang di umanong co-incorporator ng Hongsheng doesn't belong to any individual. So, imbentong number lang siya. Hindi siya number ng ibang taxpayer ng ating republika. Okay, so good for that to be made of record, Ms. Merly, at sa pagdinig din ng DOJ IACAT. So, sana lalong higit pang mabuo yung loob nyo na i-consider
yung payo ni Yusek T na lumahok sa investigasyon ninyo, i-clear yung pangalan ninyo. Salamat, Ms. Merly. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you. Thank you, Madam Chairman. But yan po magpapatunay na itong mga sindikato na ito walang pakialam po na maglagay ng mga peking pangalan, peking sino-sino dyan. At kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng PAGCOR? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato nakakalaya, iba nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng PAGCOR? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. You violated your own guidelines. Yes, sir. Bale, ngayon po, isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation, as well as the cases or check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung puro dokumento, katamaran yan. Sir, we are also talking to the third-party probity checker to include such kind of checks because who is the third-party probity checker? Meron po kaming 3 po na pwede po namin ibigay. Bakit hindi nilang ginagawa ng PAGCOR sarili? Ngayon po, ginagawa na po ng PAGCOR ng sarili. Bakit pa natin i-outsource yung probity checker? Baka malagyan pa yan, makausap. Yes po, sir. Yung probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes, sir. Tama po kayo. Dapat po, ngayon po, ina-address na po itong problema na to. Even all of the addresses po na nakalagay sa Articles of Incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po, isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business po. But itong pangyayari, the same yan with Lucky South 99. Doon sa provincial, yung provincial government investigation, meron din silang pinatawag na tao, ganyan na ganyan rin yung sagot. So in other words, hindi lang to sa Banban Pogo Hub. Nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub. No, so, kaya tayo nandito because nag-fail yung probity check. Therefore, nag-fail na rin yung regulation. Dahil hindi na nangyari to kung napuntahan nyo isa-isa yung nagawa naman namin to in one day, to be honest about it, but hindi nyo nagawa. So that's an issue that PAGCOR needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. And lastly, Madam Chair, to the BI, Bureau of Immigration, andito pa ba sila Go Jiangjong at si Wen Yilin? For Go Jiangjong and Wen Yilin, pareho silang umalis noong May 20, 2024. Si Go Huaping, nandito pa? Ang last record ni Go Huaping ay arrival in March 22, 2011. Hindi na siya umalis? Tama po. Si Alice Go, is she still here? Alice Go po ay arrival on May 3, 2024. Nandito po. Nandito pa siya. Together po with Wesley Go, May 3, 2024. Pero hindi pa siya umaalis? Alright, sige. Thank you, Madam Chair. That's all for the Tarlac issue. Thank you very much, Sen. Sherwin. Dako naman tayo sa PAOK, Yusek Cruz.
pwede nyo po ba naman kami bigyan ng broad update sa investigation nyo dun naman sa PORAC bago ko bigyan ng first crack at the question si Sen Lito dahil nag-reserve sila kanina na unang magtatanong tungkol sa PORAC investigation. To Dr. Casio na lang. Alright, Dr. Casio, you have the floor po. Broad update dun sa PORAC investigation ninyo. So far, ma'am, Madam Chair, the Honorable Senators, we have identified 14 persons of interest. The one that was intercepted at the Davao International Airport last Sunday, June 23, was one of our persons of interest. Ms. Xiang Ji is also known as Boss Jinga. She is the female manager that handles most of the sexual trafficking and the labor trafficking operations of Lucky South 99. Together with her husband, alias Jake, we were able to intercept them, and thank you to BI for their prompt response. They were flown back to Manila, and they are now at the BIWF, the Bureau of Immigration Warden Facility in Bicutan. Also, we have in our custody 13 of those persons of interest, ma'am. And they have been identified by our witnesses complainants, who by the way are numbers in 4. By the way, the witnesses complainants, ma'am, are the same individuals that were rescued from June 4 until June 7. So, on the basis of the testimonies of 2 of these 4 complainants, we would be able to file by tomorrow charges of kidnapping and serious physical injuries against 2 of the identified perpetrators. The rest of the perpetrators, ma'am, Honorable Senators, have been identified as part of the syndicate that does the labor trafficking aspect, the torture aspect of Lucky South 99. So we expect, ma'am, a filing of yun nga po, kidnapping and serious physical injuries by tomorrow or at the very latest Friday. That's for now, ma'am. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po.